worship must be sincere. Number one, inamin niya yung transgression. Inamin niya yung iniquity. Inamin niya yung sin. O, pakitaas mo ng kamay ng walang transgression. Pakitaas mo ng kamay walang iniquity. Lahat meron. Pangalawa po, pakitaas po ng kamay na walang sin. Okay, explain ko sa inyo. Ang salitang transgression is violation of law o tinatawag na moral principle. Example na merong kang transgression, mayroong mahirap, alam mong nangangailangan, hindi mo tinulungan. Ay, huwag natin tulungan yan, badyaw yan. Walang ganon. Transgression po yun. Or, mistreating the mga vulnerable people. Or knowingly, palibasa po sa mga driver, knowingly running a stop sign. Naka-red na, nag-beating the red line pa. Transgression yan. And telling the lie. Nagsisinungaling. When was the last time na nagsinungaling ka? Pastor, hindi po ako makakasimba. Masama po ang pakiramdam ko. Yung pala ayaw lang mag-tithes in offering. Transgression yun. Well, ano man itong telling the lie, or white lie, or red lie, o black lie, basta lie. Wala kayong makain? Sabihin, pasok ka lang bumisita dito, masama ang pakiramdam ko, wala pala kayong makain. Eh, si pastor pala magdadala ng blessing. Hindi mo pinupunta. Eh, nagsinungaling ka. Tapos pag Sunday, nag-testimony ka. Lord, salamat, wala po kayong makain. Buti hindi dumating si pastor. Definition of transgression is violating trust. Grabe si David ng manalangin. Bago siya humarap sa Panginoon, hiningi na muna ito na, Lord, patawarin mo ako sa aking transgression. Pakitapik mo nga yung katabi mo. Hindi ako yan. Pangalawa, iniquity is a sin that premeditated or planned beforehand. Wickedness po ito in society and against God. Ano po yung iniquity? Ito po yung offensive po kay God. For example, how many of you ang gumagamit ng Avon? Hindi po ako nabili ng Avon. Ang Avon po, ang iniquity comes from the word Avon. Tinitwist niya. Di ba pa ngayon babang-abang? Naka-Avon ka. Tinitwist niya. Sa Genesis po, ang best example ng iniquity ay premeditated o planned beforehand when Judah chose to sell their brother as a slave. Pag ibenta na lang natin si Joseph. Hindi nun sa harapan ng Diyos. Pero alam natin at the end of the story. Kung may time po kayo sa April 6, pwede po kayo mag-sit down. Pero hindi po kayo kasali sa April 60 lang. Asan si Pastor? 60 lang po ang libre ang merienda. 60. Mga kapatid kay Kristo, huwag tayo magplano na ikasasama ng ating kapatid. Bato-bato sa langit ay huwag po sa FB na galit kayo. Bawal po yun. Eh si Pastor, hindi ba magbasa ng FB? Hindi na malalaman. In the Bible, another po ay sin. Worship must, mamaya na wala pa. Worship in the Bible, may po tatlong kasalanan. Ito yung tinatawag na transgression, iniquity, and sin. Ang kasalanan po, ang sin ay defined as against God's will.
Mga kapatid, hindi po ako hihingi ng sorry sa inyo because ito po ay bahagi ng principle ng Bible. Ano yung kasalanan? Ang kasalanan po against God's law. Sinabi ng Biblia, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya, pero nakipamatok ka, anong tawag doon? Rebellious against God. Yeah. Hindi ko na po dadagdagan kasi may na-Istanbul po dito eh. Nung banggitin ko, anak ka ng Diyos. Nagnililigaw ka sa anak ng Diablo. Nagkatuluyan kayo. Sino ang tamang biyanan? Mga kapatid, rebellious against God. Huwag po tayong mag-aasawa o kuha ng unbeliever. Pero dahil ako ay marunong sa debate before, I memorized 200 verses in the Bible pagdating sa ganyan, I can justify na pwede kang mag-asawa ng unbeliever. Pero hindi ko pwedeng gamitin sa inyo. Kasi nga po rebellious against God. The best example, si Joseph, nag-asawa ng hindi Israelites. Si Moses, nag-asawa ng hindi Israelites. Pero sa atin, sa Book of Corinthians, winawarningan tayo dapat believer. Ay, pastor, patatanggapin ko naman kay Lord. Kung yun po ang doktrina ng Iglesia, okay lang. Pero kung ang doktrina ng Diyos ang susundin, huwag makipamata. Pakitapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, salamat, tinutupad na yung utos ng Lord. Last but not the least, ito po yung worship must be intelligent. Intelligent. Kasi marami po nag-worship ngayon ay they attempt to worship God without understanding God.